Pumunta si Max sa bahay nila Zevi para ibalik yung singsing na ninakaw niya, kung saan sinabihan siya ng mama ni Zevi na ninakaw niya mismo sa loob ng bahay nila at ngayon ibabalik niya, na pinaliwanag niyang noong una ay hindi niya maintindihan at galit siya noon sa dalaga dahil pakiramdam niya ay pinabayaan niyang namatay si Zevi. Sinaad naman ni Max na naiintindihan niya dahil siya ay matagal na nagalit sa sarili niya kaya hindi siya makamove on, lalo't namatay si Zevi dahil sa pagligtas sa kanya, na ilang beses din niyang naisip na sana siya na lang ang namatay. Pero alam naman niyang hindi yun hayaang mangyari ni Zevi at madami silang pangarap, kasama na doon ang magkaroon ng mataas na posisyon, magretiro at madaming matutulungan na maging mahusay silang sundalo. Pero nawala na nga ang fiancé niya at natanggal siya sa serbisyo, na sabay-sabay lahat na nawala sa kanya at yung pinakamamahal niya sa buhay na minsan inisip niyang kung makakabangon pa siya. Giniit naman ng mama ni Zevi na ilang beses na niyang gustong bawiin yung singsing sa dalaga, pero naisip niyang pagmamay-ari niya yun, sabay inabot niya yung singsing pero tumanggi ang dalaga na kunin at nagpaliwanag siyang pagsuot niya ang singsing ay parang pinagkakait niya yung kapayapaan na nararapat para kay Zevi, na gusto na din niyang mag-move on, sabay nagpasalamat ito at humingi ng pasensya sa lahat ng pagkukulang niya, kaya nagyakapan silang dalawa at sinabihan ng mama ni Zevi na noong namatay ang anak niya ay namatay na din ang pangarap ng dalaga, pero mabuti siyang tao, sabay pinaalalahanan pa niyang huwag itong bibitiw at deserve niyang maging masaya. Habang nagre-research naman si Andres tungkol sa Pacifico Company ay nilapitan siya ng lola niya. Tinanong ni Aling Esang kay Andres kung alam na niya yung balita na kahit nakakulong si Emil ay binebenta niya ulit yung lupang kinuha niya sa kanila, kaya nagka-interes ang binata, sabay sinabihan ng lola niya na sana magkapera sila para mabili ulit nila yung lupa, na balang araw ay makakabalik sila doon, na makakabalik din si June, na mamumuhay sila ng payapa at masaya, na agad namang sinabihan ng binata na huwag siyang mag-alala dahil mangyayari ang pinapangarap ng lola niya. Sa kaarawan ni Andres ay inimbita niya ang team maliban kay Greg, kung saan nag-bonfire sila. Masasayang dumating ang team at nauna si Tomas, sunod na dumating si Gab, Max, JB at Miguel, na napansin nila yung pasa niya sa mukha, kaya biniro ni Andres na ang ganda yung makeup niya at bagong-bago pa, na tinanong niya kung ano ang nangyari. Na agad namang nagpalusot si Miguel na napagtripan lang siya ng mga tambay. Nagpasalamat naman si Andres sa kanilang lahat dahil pumunta sila sa kanyang kaarawan. Hindi naman kumbensido si Tomas na pinagtripan si Miguel ng mga tambay, kaya tinanong niya kung ano talaga ang nangyari sa mukha niya, na nanindigan naman si Miguel na napagtripan talaga siya at nagpanggap siyang mahina, na minsan nakakasawa ding maging malakas, pero niloko naman ni Tomas na duda pa rin siya dahil sa tingin niya ay hindi ganun ang nangyari. Sa kaarawan ni Andres ay masaya silang lahat at sinamahan siya ng team na unang beses yun na magkakasama sila, na wala sa barilan at misyon, at pare-pareho silang masaya at nakarelax sa gabing yan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.